Kaugnay sa napipintong pagdedesisyon ng Department of Labor and Employment sa magiging aumento sa sahod sa Hulyo, makakasama natin DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol. Magandang tanghali po sa inyo, Director Mirasol. Salamat po sa oras. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Director, bakit sa Hulyo pa pwedeng desisyonan itong mga nakabinbin nga pong wage hike petition dito sa Metro Manila? Naka-schedule na po ang wage board, no? Magkakaroon po kami ng consultation sa employers sa labor sector at magkakaroon po kami ngayong buwan ng Mayo, May 22 and May 28. At magkakaroon po kami ng isang public hearing sa June. Kaya po nakikita po naman namin na ang pasiblang paglalabas ng desisyon ng wage board sa July. Pero hindi po naman namin ito yung tinatanggal yung opportunity na pwede po na magdesisyon even prior. Kasi ngayon po nasa batas po rules and regulations na within 60 days prior to the effectivity of the current wage or board is mandated to review the socio-economic conditions of the region as well as conduct public hearings and consultation. And at dahilan nga po na ang mga manggagawa, meron pong mga labor groups na nag-file ng petition, ay talagang naka-schedule po ang public hearing na po namin. Kaya nakikita po namin. Go ahead, ma'am. Sige po. Sige po, go ahead. Okay, nakakita namin na kami ay magkakaroon ng pagkakataon na deliberate ang petition after the public hearing po. Magkano po yung hinihinging aumento sa mga nakabinbing petition ngayon sa inyo? Kanina po may lumalabas na dapat from 700, iakyat sa 1,200. Iba-iba po ba yung naisumite o natanggap nyo pong petition? Opo, actually may 17 petitions na po ang aming natanggap ng aming wage board. Ay ang mga iba't iba pong mga kahilingan ng ating mga labor groups ranging from 200 to 800 po. So, ibig sabihin, pag 200, ang hinihiling nila out of the 695, magiging 895 ang gusto ng isang petitioner na itaas ang minimum wage. At meron din pong humihiling ng additional na 500. Kaya nga po meron tayong 1,200 at meron pa pong humihiling ng 800 pesos para po maging 1,500 po ang minimum wage. Director Mirasol, sabi nyo nga, nasa 17 petitions na po. Iba-iba yung halaga na gusto pong itaas sa sweldo. So, paano po ang aksyon dito ng DOLE? Pag sabay-sabay po ba itong ini-evaluate? Tapos isahang desisyon na lang po. And also, paano kinocompute ng wage board kung magkano yung katanggap-tanggap, posibleng aumento sa sahod? Yung fair lamang po, hindi lamang sa mga manggagawa, pati rin sa mga employer. Opo, no? Since marami po, 17 yung petitions, nasa rules naman po na pwede nating i-consolidate ang mga petitions at pag-aaralan at we will discuss and deliberate po yung lahat ng petitions po dito sa ating pagkakonduct ng consultation at public hearing po. Sa criteria naman po, ano po ang basehan ng wage board? Nasa rules and regulations po, yung capacity ng employer, yung consumer price index, yung erosion of the value of money at mga iba pang mga criteria. At ito po ay ating babalangkasin at titingnan pag-uusapan po ng 7 miyembro ng wage board to come up with a decision po. Okay. Pagdating po na doon sa desisyon, ilalabas na po ba yan kaagad? Final na ba yun? Or may mga pwede pang umapila? Pwede
po, under the rules na po, pag ano man po ang aming desisyon, ay pwede pong mag-apila ang labor groups or anumang stakeholder regarding dito sa aming desisyon. At ito nga pong 17 petitions na ito ay sinisimulan na pong i-evaluate and consolidate. And you said po na, so yun po bang Hulyo ay latest na? Pwede mas mapaaga? Maaari din po mapaaga. Maaari din po mapaaga ang pag-desisyon ng wage board. So, if this is a collegial decision nga po, at tinitingnan po naman namin ang kahalagahan ng pagdedesisyon na to. So, maaari, posible pong na maglabas bago pa po yung anniversary date ng minimum wage. Ngayong Labor Day, mayroon po, ano po yung mga idinadaos na job fair? Saan-saan po pwedeng pumunta mga kapatid natin na gustong mag-apply, mga naghahanap po ng trabaho? Dito po sa Metro Manila ay meron tayong 13 job sites. Ang isa po dito ang SMX, meron po tayo sa Quezon City, sa City Hall, meron po tayo sa Pasig, at meron po tayo sa Camanaba area, sa Caloocan, sa Las Piñas, at iba-ibang sites. Marami po ang employers po natin ay na nag-participate sa job fair ay more than 500 employers, and we have 60,000 job vacancies po. Are we just talking about NCR? Pero po ang job fair po ba ay nationwide? Ito po ay nationwide sa lahat ng regions, at dito lang po yung nabanggit kong mga vacancies ay dito po sa NCR. Isa pang patuloy po na pinag-uusapan lalo na dito sa Metro Manila yung paggamit ng artificial intelligence sa mga kumpanya. Mayroon bang programa ang DOLE para sa mga na-displace nang dahil nga po sa AI? At mayroon na ba kayong data sa mga na-displace po? Meron kaming data, but we're not sure kung yun ay because of AI, but po ay nakamonitor sa mga reports ng ating mga employers, at once na meron pong report kaming natatanggap, kami po ay may quick response na team para puntahan po, makipag-ugnayan sa employer patungkol sa anumang assistance na pwede pong ibigay ng DOLE sa ating mga displaced workers po. May hakbang din ho ba kayo para matulungan ang mga manggagawa ngayon nga sa paggamit ng AI sa kanilang mga trabaho? Opo, actually yung mga madi-displace o kung may displacement man po, binibigyan po natin sila ng kung sila ay pumapayag, meron po kaming mga livelihood assistance, at meron po ang TESDA magbibigay po ng skills training, reskilling or upskilling para po kung saan po ang demand sa labor market. Libre po ba itong reskilling and upskilling po? Yes po, i-refer po natin sila sa TESDA. Yung TESDA po kanina po ay nakapagbigay ng mga scholarship, mga training scholarships, at ang TESDA ay patuloy po na tumutulong at sumusuporta sa mga displaced workers, kung sino mga job seekers, ay sila po ay pwede po mag-avail ng skills training, upskilling or reskilling po. Ito pong job fair, is it only today or tatagal po ito over the weekend? For today, marami po kaming schedule this month, no? Hindi lang ngayong araw, pero meron po kaming mga naka-schedule sa May 4 sa Valenzuela, at meron din po on May 15 sa North Edsa sa Quezon City, sa Walter Mart, at sa Alabang Public Market din po sa May 4. So may mga patuloy po kaming nagkakandak ng job fair ngayong buwan ng Mayo. Marami pong salamat, DOLE NCR Regional Director, Attorney Sara Buena Mirasol.